Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay, sa lahat po ng dako na naabot po ng tinig na inyong lingkod. Tayo po ay muling magsasama-sama sa pamagitan ng himpilang ito sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin bago po natin simulan ang atin pong pagtalakay. Ama namin na ang tahanan po ay nasa itaasan ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkataong ito na kami po ay makapag-aaral na inyo pong mga banal na salita. Naway ang inyo pong presensya ang siyang sumaamin at nawa ang puso't isipan ng bawat isa amin ay maging handa na tumanggap ng mga mensahe mula po sa inyong mga banal na salita. Pagpatawad na po ang amin po mga pagkukulang at pagkasala at ang inyo na pong presensya ang amin po makasama at naway kami po ay patuloy na makasunod sa inyo pong kalooban at bigyan po kami ng kalakasan, physical at spiritual. Nang sa ganoon ay amin pong maganap ang inyo pong layunin para sa bawat isa amin. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Marami po ang nagsasabi na kahit anong relihiyon, kahit anong paniniwala, ay isa lang ang patutungahan. Sapagkat isa nga lang daw ang Diyos. Kaya anuman raw ang paniniwala, kahit saan mang relihiyon, ay maliligtas ang tao. Yan po ang paniniwala ng maraming mga tao, mga kapatid. Kaya ang tanong, mga kapatid, na dapat nating liwanagin ay, are there many ways to heaven? Marami po ba ang daan patungo sa langit? Ngayon po ay ating basahin ang ating susing talata na dito ay atin pong maunawaan kung ano po ang kasagutan sa katanungan ito. Ang sabi po sa Juan 14 talatang 6, sinabi sa kaniya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sino po ang daan, mga kapatid? At ilan po ang daan patungo sa langit? Ayon po sa ating binasa ay isa lang ang daan patungo sa langit. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Kaya bagaman marami po ang relihiyon sa mundong ito, iba't iba ang mga paniniwala at mga pangangaral, ngunit isa lamang po ang daan patungo sa langit, ang ating Panginoon Jesus. At yun pong tunay na relihiyon na nagtuturo ng daan ng Panginoon Jesus, ayun po ang magiging ehensya ng Panginoon upang ang tao po ay maligtas. Pero tandaan natin, walang ibang daan patungo sa langit maliban kay Jesus. Ang relihiyon o yung tunay na relihiyon, ito po ay kasangkapan lamang upang ang tao po ay mailapit sa ating Diyos. Kaya meron pong isang daan lamang patungo sa langit, at ang daan na yon ay ang hagdan na nag-uugnay sa langit at sa lupa. Ngayon, ang unang punto na atin pong tunghayan ay itong different ways that do not lead to heaven. Ano po yung iba't ibang mga daan na hindi naman naghahatid tungo sa langit? Ito pong sinasabi dito sa Kawikaan 14:12 ay ganito. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Ibig sabihin po ay meron talaga pong iba't ibang daan ayon po sa pananaw ng tao. Meron kasing iba't ibang katuwiran ang tao kung paano maligtas. Pero ang sabi rito, yun pong inaakala ng tao na tamang daan ay ang kahuli-hulihan nito ay daan ng kamatayan. Kaya mapanganib po ang ganong daan na inaakala lang ng tao na tama, ngunit daan pala ng kapahamakan. Ang dulo ay mga daan ng kamatayan. Kaya dito sa Mateo 7 talatang 13 ay ganito po ang sinasabi.
Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. And ito pong daan, mga kapatid, na sinasabi rito na patungo sa kapahamakan ay inilarawan bilang malawak na daan. At ito pong malawak na daan na ito ay naghahatid tungo sa pagkapahamak. At sabi rito, marami po ang pumupunta roon, o marami ang nagsisipasok doon sa malapad na daan na yan. Kaya ngayon, atin pong alamin, ano ba itong daan na ito na pinipili ng mga tao? Una po dyan, mga kapatid, ay itong tinatawag na legalism. Isa ito sa mga extreme na hindi naghahatid tungo sa buhay na walang hanggan. At ito po yung sinasabi sa aklat ng Roma 10, talatang 1 hanggang 3, na yun po yung katuwiran na itinatatag ng mga Hudyo. Yan po yung pagtatatag ng sariling katuwiran sa pamagitan ng pagsunod sa utos. Yun po yung katuwiran na gustong itatag ng mga Hudyo. Kaya ang konsepto po ng salitang legalism ay salvation by works. Ito po ay yun pong kaisipan na maliligtas ang tao sa pamagitan ng pagsunod sa utos. Ibig sabihin, yun pong merit ng kaligtasan o ng katuwiran ay nakadepende sa mabubuting gawa ng tao. Yung tinutukoy nating kaligtasan ay yun pong katuwiran, na kung saan ang iniisip ng tao na legalistic ay magkakaroon siya ng katuwiran sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap na sundin ang kautusan ng Diyos. Yung ganong klase po ng pagsunod sa utos ay hindi po karapat-dapat. Kaya nga sabi rito sa Signs of the Times, April 9, 1894, paragraph 3, all legalism, all the sorrow and woe by which you may encompass yourself will not give you one moment of relief. Yan lahat daw po ng pagiging legalismo. Lahat ng pagkalungkot at kaabahan na maaring bumalot sa sarili, ito po hindi magbibigay ng kahit isang sandaling kaginhawahan o lunas. Ibig sabihin po, mga kapatid, kahit na ang tao po ay magpakalungkot, yung sinasabi ng iba na nagpapanata na nagbubugbog ng sarili, kahit na ang tao po ay magbugbog ng sarili o gumawa ng anumang sakripisyo, ayan po ay hindi karapat-dapat upang ang tao po ay mapabanal o maligtas. Kaya lahat ng legalismo, kahit maging yung pagsunod sa 10 utos ng Diyos sa pamagitan ng sariling lakas, yan po ay walang kabuluhan. Yan po ay legalismo na hindi po katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang ganong paniniwala ay maling daan. Hindi po yan naghatid tungo sa kaligtasan. At yun pong legalismo, mga kapatid, ay yun pong tinatawag na very essence of Pharisaism. Ayon dito sa Thoughts from the Mount of Blessings, page 54, paragraph 1. The prophet Hosea had pointed out what constitutes the very essence of Pharisaism. In the words, Israel is an empty vine, he bringeth forth fruit unto himself. In their professed service to God, the Jews were really working for self. Their righteousness was the fruit of their own efforts to keep the law according to their own ideas and for their own selfish benefit. Hence, it could be no better than they were. In their endeavor to make themselves holy, they were trying to bring a clean thing out of an unclean. The law of God is as holy as He is holy, as perfect as He is perfect. It presents to men the righteousness of God. It is impossible for man of himself to keep this law, for the nature of man is depraved, deformed,
and wholly unlike the character of God. The works of the selfish heart are as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags. Maliwanag po ang nakasaad dito mga kapatid na lahat po ng pagsisikap ng tao na sundin ang utos ng Diyos ay hindi po ito karapat-dapat. Ito po ay kagaya lamang ng maruming basahan. Yan po ay tinatawag na self-righteousness na inihalintulad po sa maruming basahan. Kaya sabi rito, imposible para sa tao sa kanyang sarili na sundin ang kautosang ito, sapagkat ang likas ng tao ay naging masama. Ito po ay nasira at ganap na hindi katulad ng ugali ng Diyos. Kaya nga, sa tagpo doon sa Lucas 18 talatang 10 hanggang 14, meron pong dalawang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay publikano o maniningil ng buwis. Yun pong Pariseo mga kapatid ay nanalangin nang nakatayo. Ang sabi niya, sabi rito sa verse 11, ang Pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kaniyang sarili ng ganito: Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kaniyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kaniyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, nanaog at umuwi sa kaniyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kaniyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kaniyang sarili ay matataas. Dito po mga kapatid, sa mga talatang ito natin binasa, ay ipinaliwanag po dito yung konsepto ng legalism. Ang legalism po mga kapatid ay meron pong espiritu o diwa ng pagmamataas na iniisip ng tao na legalistic, na siya po ay nagiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang mabubuting gawa. Dahil doon, kanya pong hinahamak ang iba. Kaya ngayon pong Pariseo mga kapatid ay nagmamataas sa kanyang sarili, na sinasabi niyang hindi siya gumagawa ng mga masasamang bagay, at kanya ring ipresenta sa Diyos yung kanyang mabubuting gawa na para bang magandang hain, kagaya ng handog ni Cain. Pero ang lahat pong iyon mga kapatid ay hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Yun po ay sariling katuwiran. Samantalang yun naman pong maniningil ng buwis, sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan, siya po'y lumapit sa harapan ng Diyos na may kapakumbabaan at dinadagukan ang kanyang sarili. Sa kanya pong matinding pagsisisi, matinding kalungkutan, at talagang ganap na pagkilala sa kanyang kasalanan, at kanya pong tinatanggap yun pong katuwiran ni Kristo. Yun po ang kanyang tanging pag-asa. Ngunit ang taong ito mga kapatid ay inaring ganap. Siya po ay inaring matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya yun po ang paraan upang ang tao po ay maligtas, sa pamagitan po ng katuwiran ni Kristo, hindi po sa pamagitan ng ating sariling katuwiran. At yung binibigyan din nga dito sa talatang ito, kaugnay po sa legalism, ay yun pong paniniwala ng Pariseo na ang tao ay maliligtas sa pamagitan ng sariling pagsisikap na sundin ang kautusan ng Diyos. Yun po ay mali mga kapatid. Hindi po yan maghahatid patungo sa buhay na walang hanggan. Ang pangalawang extreme naman po mga kapatid na tinututulan rin ng Biblia ay ito pong konsepto ng antinomianism. Ang antinomianism po mga kapatid ay nangangahulugan na against the law or against law. Yan po ay laban sa kautusan. At sabi dito sa paliwanag ng
Letters and Manuscripts, Volume 13, Manuscript 163, Series A, 1898, paragraph 1 and 2. Let those who profess to be Christians remember that profession will not save them. The life which Christ alone can give is given only upon condition of obedience. This obedience takes in the whole man, mind, heart, soul, and strength. God calls for a full and entire surrender of the whole being. This is true sanctification. This do and thou shalt live is the only genuine definition of sanctification. Yan po, inilarawan po dito yung tunay na pagpapakabanal, mga kapatid. Na yun pong taong nag-aangkin lamang sa pananampalataya ay hindi raw po maliligtas. Ano sabi rito? Let those who profess to be Christians remember that profession will not save them. Ano, yun daw pong pag-aangkin lang ng pananampalataya, pero hindi naman sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito po hindi magliligtas sa kanila. Yung konsepto ng antinomianism, ayan po yung paniniwala na ang Diyos ay talagang mahabagin, kaya kahit ang tao ay patuloy sa paglabag sa utos ng Diyos, ay ililigtas po ng Panginoon. Sa paniniwalang iyon, mga kapatid, na antinomianism, ang tao po ay walang pagsisikap na gawin ang kalooban ng Diyos, kundi umaasa lamang sa bisa ng pananampalataya. Hanggang pananampalataya lang po na pinangahawakan yung merito ni Kristo, kaya lang hindi po nagsisikap na gawin ang kalooban ni Kristo. Ayaw sumunod sa daan ni Kristo. Yan po, mga kapatid, ay mapanganib. Hindi po yan maghahatid tungo sa buhay na walang hanggan. At ito po, mga kapatid, tinatawag na antinomianism. Ito po ay maling paniniwala. Ano? At ang nag-originate po niyan ay si John Agricola, taong 1538. Ayon sa Noah Webster Dictionary, yung salitang antinomian ay ganito ang sabi: one of a sect who maintain that under the gospel dispensation the law is of no use or obligation, or who hold doctrines which supersede the necessity of good works and a virtuous life. This sect originated with John Agricola about the year 1538. Yan, ito pong paniniwalang ito, mga kapatid, ay binuo pala nitong si John Agricola, na ang tao ay kinakailangan lamang na manampalataya at wala nang gagawin, hindi nasusunod sa utos ng Diyos. Ibig sabihin, ito po ay merong bias, mga kapatid. Ano ho? Yan po ang problema sa ganyang paniniwala na antinomianism. Hindi po yan maghahatid tungo sa buhay na walang hanggan. Ngayon, atin pong tunghayan yun pong tamang daan na maghahatid tungo sa buhay na walang hanggan. Walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus at yung kanyang landas na tinahak. At yan po ang tinatawag na the straight gate and the narrow way. Yan po ang daan ng Panginoon Hesus. Ayon sa Lucas 13 talatang 23 hanggang 24, at may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? At sinabi niya sa kanila, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. And ito pong sinasabi rito, mga kapatid, na daan na naghahatid tungo sa buhay ay ito pong makipot na daan. Kaya nga sabi dito, tayo po'y magsikap o magpilit na magsipasok dito. Sabi sa Mateo 7:14, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Yan. Ito po, mga kapatid, ay maliwanag na nagsasaad na ito pong makipot na pintuan at makitid na daan ay patungo po sa buhay. Kaya lamang po ay kakaunti ang nangakakasumpong noon, ayon po sa talatang binasa natin. Ibig sabihin ay hindi ito popular sa mga tao. Kaya nga, kung tayo po ay nagnanais na malaman kung ano po ang tunay na daan, ano pong relihiyon ang nagtuturo ng
mga alituntunin ng Biblia na kung saan ay kakaunti ang tumatangkilik nito, ay atin pong hanapin iyon. Basta ito po ay yung daan talaga patungo sa Panginoon, ano? Kasi meron namang ibang grupo talaga, nakakaunti lang din pero mali pa yung naituro, ano ho? Kaya kinakailangan kung tayo merong masumpungang grupo na kakaunti, ay tiyakin natin na yun pong turo, mga kapatid, ay tama. Yun pong naghahatid tungo sa buhay. Kaya nga isang magandang katanungan ay ang nabanggit ng isang binata sa Mateo 19 talatang 16 hanggang 17. Ang sabi ganito: Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ano po ang sagot ni Kristo? Sabi sa verse 17, yung huling bahagi, sabi rito, kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Yan ang requirement, mga kapatid, upang makapasok sa buhay na walang hanggan. Kaya lamang ay dapat nating malaman ano ba yung tamang daan, kasi maraming mga nagbibigay ng paliwanag tungkol sa daan patungo sa kaligtasan. Ang sabi ng iba ay yun daw legalism, kinakailangan ng salvation by works. Yun namang iba ay yung antinomianism. Ikaw ay manampalataya na lamang sa biyaya ni Kristo at wala ka nang gagawin, ikaw ay maliligtas. Yan po, mga kapatid, ang paniniwala ng iba. Hindi ka na makikipagtulungan, basta manampalataya ka lang, ay ligtas ka na kahit ikaw ay hindi gumaganap ng kalooban ng Diyos. Yan po, mga kapatid, ay mga huwad na mga katuruan. Hindi po yan ang daan patungo sa kaligtasan. Ang daan po patungo sa kaligtasan ay yun pong katuruan ni Kristo na tuwid na daan. Yun po yung balanse na pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya sabi rito sa The Prophetic Faith of Our Fathers, Volume 4, page 1159, paragraph 1. In thus keeping the faith of Jesus, which had been delivered unto the saints in apostolic times, they came in time to see that the beliefs and teachings of the Sabbatarians were therefore all to be Christ-centered, with Jesus as the declared author, foundation, and finisher of their faith. And the faith of Jesus was to be kept by faith in His enabling power and by reliance upon His obedience and His victory, by which they were thenceforth to live triumphantly for and in Him. That is righteousness by faith in verity. So maliwanag po yung puntong yun, mga kapatid, ano? Na yun daw pong faith of Jesus, yun po yung righteousness by faith in verity. Kapag sinampalatayan na natin yung pananampalataya ni Jesus, ayun po yung tinatawag na righteousness by faith in verity. Ano ba yung faith of Jesus na yon? Ang sabi rito sa patuloy, such was to be the source and authority, than which there could be none greater, on which they were to rely for their faith and practice. And this was all based on the Word. And yun pong tinatawag, mga kapatid, dito na faith of Jesus, yan po yung nakabatay sa authority ng Panginoon, na kung saan tayo po ay sasampalataya sa pagsunod ni Kristo. Yun po yung faith of Jesus o pananampalataya ni Jesus, pagiging masunurin. Ngayon ay basahin po natin ang sinasabi rito sa Testimonies Volume 1, page 340, paragraph 4. The Christian life is constantly an onward march. Jesus sits as a refiner and purifier of His people. And when His image is perfectly reflected in them, they are perfect and holy and prepared for translation. A great work is required of the Christian. We are exhorted to cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Here we see where the great labor rests. There is a constant work for the Christian. Every branch in the parent vine must derive life and strength from that vine in order to yield fruit.
meron daw pong gawain mga kapatid ang Kristiyano. Ano ho? Ang gawain po ng Kristiyano mga kapatid ay patuloy na magmarcha. Ibig sabihin ay pasulong. Ano ho? Hindi po stand still, kundi moving onward. Onward march ang buhay po ng Kristiyano. At si Jesus daw po ang siyang tagapagdalisay, tagapaglinis ng kanyang bayan. At kapag ang kanyang wangis o likas ay sakdal ng nahayag sa kanyang mga anak, sila po ay magiging handa para sa translation. Ibig sabihin ay doon po dadalhin sa langit ang mga anak ng Diyos. Kaya sabi rito, a great work is required of the Christian. So meron pong gawain na hinihiling mula sa mga Kristiyano. Hindi po totoo na walang gagawin ang Kristiyano. Sabi rito, a great work is required of the Christian. Pero yung gawain po na yun ng Kristiyano mga kapatid ay hindi po yun yung meritorious na ating dapat na sampalatayanan, kundi yung ginawa ni Kristo. Ang atin pong gawain ay makipagtulungan sa ating Panginoon. At dito meron nabanggit paano tayo magpapasakdal o magpapakasakdal. Ang sabi rito, we are all exhorted to cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. So paano daw po tayo magpapakasakdal hanggang sa kabanalan? In the fear of God. Ano po yung fear of God? Ayon sa Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun pong fear of God mga kapatid ay nakaugnay sa pagsunod sa utos ng Diyos. Hindi po pwede na tayo po ay natatakot sa Panginoon na hindi tayo sumusunod sa kanyang utos. Yung pagkatakot po na itinuturo dito mga kapatid ay hindi po yung pagkatakot na ayaw nating makita ang Diyos, kundi ito po yung banal na pagkatakot. Ito po yung pagbibigay galang sa utos ng Diyos. Kaya nga sa ganung paraan ay ano daw po, isinasagawa natin yung perfecting holiness. Yan, yung pong pagpapakasakdal ng kabanalan. Kaya sabi rito, here we see where the great labor rests. Yan, dito raw po ay ating nakikita kung saan po nakadepende o nakasalalay yun pong dakilang gawain. Saan daw po? In the fear of God. Yan po yun. Ibig sabihin sa pagsunod sa utos ng Diyos, tayo'y nagpapahinga. Kaya nga sa Matthew 11 verses 28 hanggang 29, ano ang sabi ron? Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Pero doon sa panyaya na bibigyan ko kayo ng kapahingahan, ano yung kasunod na sinabi ni Kristo? Take my yoke upon you. Ayan po, sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok. Kaya yun pong kapahingahan kay Kristo ay hindi po nagsasabi na tayo walang gagawin, kundi ang sabi, atin pong pasanin yung pamatok. At ano po yung ating papasanin? 1 John 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Kaya yun pong ipinapapasan sa atin ng Panginoon, ayun pong kanyang utos. Hindi po upang maging pabigat, kundi yun nga ang paraan upang tayo magkaroon ng kapahingahan. Ano ho? Yan mga kapatid ang tunay na katuruan ng Biblia, na sa halip na ikaw ay mabigatan dun sa iyong pinapasan, ikaw ay nagkakaroon pa ng kapahingahan mga kapatid. Yan po ang kapahingahan na ibinibigay ni Kristo sa tunay na mananampalataya. At kung atin pong papasanin yung pamatok ni Kristo, ay tiyak na tayo susunod kay Kristo. Ano? Tiyak na atin pong tatahakin ang landas na nais ni Kristo na atin pong tahakin. Kagaya nga sa nag-aararo, kung saan nais ng nag-aararo na tumungo yung kanyang kalabaw, ay dun tutungo yung kalabaw. Pasan yung pamatok, ano, na nakaugnay doon sa araro. Kaya yan po ang ibig sabihin mga kapatid, na kung atin pong papasanin yun pong pamatok ni Kristo, yung pagtanggi sa sarili at yun pong pagsunod naman sa utos ng Diyos, tayo po ay tutungo
atin pong tatahakin ang landas patungo sa buhay na walang hanggan. At tandaan natin, ang atin pong katubusan, kagalingan, katuwiran ay walang iba kundi si Kristo na siyang atin pong tagapanguna. Siya po ang ating tagapagligtas. Ngayon ay atin pong basahin ng isa pang passage dito sa The Review and Herald, July 15, 1890, paragraph 6. Ang sabi ganito: "We want the sanctification that God Himself gives, and that sanctification comes through doing His law." Ano daw po yung pagpapakabanal na ibinibigay ng Diyos? Ang sabi rito, ang pagpapakabanal na iyon ay dumarating sa pamagitan ng paggawa sa Kanyang kautusan. Ibig sabihin, kapag atin pong sinusunod yung kautusan ng Diyos, ay doon po natin mararanasan yung sanctification. Ano? Yung justification, mararanasan natin ito sa atin pong pagsampalataya kay Kristo, doon sa Kanyang pagsunod sa utos ng Diyos. Kasi hindi natin kayang gawin yon sa ating sarili. Tayo ay hindi ganap, tayo hindi matuwid. Si Kristo po ang nakaganap nun. Pero upang maranasan natin yung sanctification, sa oras natin pong sinampalatayanan yung katuwiran ni Kristo at tayo na justified, ay doon din po nagsisimula na tayo po ay nasa-sanctify, mga kapatid. At paano po tayo masa-sanctify o mapapabanal? Paglapit natin kay Kristo, ang sabi niya sa John 14:15, "If you love me, keep my commandments." At ganoon din sa Psalms chapter 19, verse 7, ang sabi ron, "The law of the Lord is perfect, converting the soul." Yan po yung kautusan daw ng Diyos ay sakdal na humihikayat sa kaluluwa. Kaya upang maranasan po ng tao yun pong tunay na pagkahikayat, yun pong pagpapakabanal, ay kinakailangan po niyang sundin ang utos ng Diyos. Kaya yung pong pagpapakabanal na itinuturo ni Kristo, ay yun po talagang makakamta natin mula sa Kanya. Pero paglapit natin sa Kanya, saan po niya tayo ituturo? Ituturo niya tayo sa pagsunod sa Kanyang mga utos. At dito po sa sunod pang passage, sa Letters and Manuscripts, Volume 17, Letter 81, 1902, paragraph 13, "The path of self-denial and self-sacrifice is the only path that will bring us to the city of God." Maliwanag po ito, mga kapatid. Ano ang sabi rito? Ang landas ng pagtanggi sa sarili at pagsasakripisyo ng sarili, ang tanging landas o daan na maghahatid sa atin patungo sa lungsod o sa syudad ng Diyos. Kaya sabi dito sa patuloy, "Straight is the gate and narrow is the road that leadeth unto life, and few there be that find it. All who find it step in the footprints of Christ. This is the way to eternal life, to heaven. He who follows this path is certain to find perfect joy and life, everlasting life." Kaya maliwanag po, mga kapatid, na yun pong sinasabing si Kristo ang daan at katotohanan, siya po ang daan patungo sa langit, ay hindi po nangangahulugan na tayo maniniwala lang sa Kanya, kundi ano po ang ating gagawin? Tayo po ay susunod sa mga hakbang ni Kristo. Kaya sabi rito, "All who find it step in the footprints of Christ. This is the way to eternal life, to heaven." Yan, kinakailangan po nating sundan yung mga hakbang ni Kristo, sapagkat yung mga hakbang ni Kristo, yun po ang hakbang o daan patungo sa langit. Yun pong naging Kanyang buhay. Kaya yun pong sinasabi ni Kristo na siya ang daan at katotohanan, hindi naman ibig sabihin na literal na siya yung ating tatapakan, no? Kundi yung Kanya pong naging buhay, yun po ang dapat nating sundan. Yun po ang magiging gabay natin patungo sa landas ng buhay. At sa aklat nga ng Henesis 28 talatang 12, ay nanaginip po si Jacob doon ng hagdan na nag-uugnay sa langit at sa lupa. At doon sa hagdan na yun ay meron pong mga anghel na umaakyat at bumababa. Ibig sabihin ay meron pong hagdan na siyang nagdudugtong sa langit at sa lupa. Sino po yung hagdan na yun, mga kapatid?
Ayon sa Juan 1:51, at sinabi niya sa kanya, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog sa ulunan ng anak ng tao. Yan po mga kapatid, si Kristo po yung tinatawag ritong anak ng tao, na kung saan ay sa kanya raw mamamanhik manaog ang mga anghel ng Diyos. Kaya siya po yung nagpakilala na ladder, yung katuparan ng napanaginipan ni Jacob na hagdan na nag-uugnay sa langit at sa lupa. Kaya wala pong ibang daan patungo sa langit maliban kay Kristo Jesus. At ayon pa rito sa sunod na passage sa sulat ni Ellen White, individually we need the salvation of God and to stand in right relation to Him and to have His Holy Spirit with us day by day. We are to be overcomers by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. Let us be ascending the ladder of Christian experience. Its base rests upon the earth and its top reaches to the highest heaven. Let us climb round after round until Christ appears, when we shall be prepared to step from this ladder into the kingdom of God. Napagandang passage po nito mga kapatid, na bawat isa po sa atin ay nangangailangan ng kaligtasan mula sa Diyos. At dapat po tayong tumayo sa tamang ugnayan sa Kanya, sa tamang relasyon sa Panginoon. At sabi rito, tayo ay dapat na maging mga mananagumpay sa pamagitan ng dugo ng kordero at sa pamagitan ng salita ng ating patotoo. Tayo ay dapat na umaakyat doon sa ladder o hagdan ng Kristiyanong karanasan. Yan yung tinatawag na Christian ladder. Yun pong ladder na binabanggit sa aklat ng Pedro, yung tinatawag rin na Peter's ladder, yung sinasabi ni Pedro na add to your faith virtue, at marami pang iba na binanggit mga kapatid. Ang tunay pong humahakbang patungo sa landas ng buhay ay hindi na natili sa isang baitang lamang ng hagdan na iyon. Ang mananampalataya po na nagnanais tumungo sa kaharian ng Diyos ay patuloy pong lumalakad, paakyat, hindi po umuurong, patuloy pong umaakyat, maaring nalalaglag, maaring humihinto, pero nagsisikap na magpatuloy mga kapatid. Yan po ang landas o yun pong ladder ng Christian experience, na ang Kristiyano po ay dapat magpatuloy sa paglalakbay. Hindi po pwedeng manatiling naka-standby lang, kinakailangan po ay nagpapatuloy. At sinasabi nga rito na kung atin pong lakaran ang Christian ladder na yan, sa wakas tayo po ay tutungo doon sa kaharian ng Diyos. At paano po natin lalakaran yun pong Christian ladder na yan? Ang sabi rito sa Thoughts from the Mount of Blessings, page 55, paragraph 1, Jesus proceeded to show his hearers that it means to keep the commandments of God, that it is a reproduction in themselves of the character of Christ. For in Him, God was daily made manifest before them. Yun pong tinutukoy dito mga kapatid, na nangahulugan na yun pong karakter ni Kristo. Ipinaunawa po ng Panginoon sa kanyang mga tagapakinig na ang ibig sabihin ng pagsunod sa mga utos ng Diyos ay ito po ay a reproduction in themselves of the character of Christ. Yan, kaya yun pong tanging makakaakyat sa langit ay yun pong nagmula sa langit, si Kristo, na siya po ay banal, matuwid at mabuti. Tayo namang mga tao, ang atin pong pagka-citizenship o pagkamamamayan ay doon na rin sa langit. At paano po tayo magiging angkop doon sa langit? Kinakailangan po nating taglayin
yung ugali ni Kristo. At paano po natin tataglayin yung ugali ni Kristo? Sa pamagitan po ng pananampalataya ni Kristo na ating sinasampalatayanan. At yun pong ating sinampalatayanan na pananampalataya o pagsunod ni Kristo ay mag-uudyok sa atin sa tunay na pagkakaroon ng wangis ng Diyos. Maibabahagi po sa atin yung likas ni Kristo. Kaya nga ano sabi ni Kristo? It means to keep the commandments of God, that it is a reproduction in themselves of the character of Christ. Kaya upang tayo po maiangkop doon sa langit, ay kinakailangan po na maireproduce sa atin yun pong ugali ni Kristo. Yan po yung tinatawag na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya si Kristo po ay nagiging daan patungo sa buhay na walang hanggan sapagkat yung ugali niya ay kinakailangang makita sa ating buhay sa pamagitan ng pamaraan na kanyang inilahad o kanyang itinuturo. Kaya dito po sa ating pag-aaral mga kapatid ay walang ibang daan patungo sa langit maliban kay Kristo. Si Kristo po bilang daan, siya po yung katotohanan at buhay. At sino may di makaparoroon sa Ama kundi sa pamagitan lang po ni Kristo. Yun pong katotohanan at pagsasakabuhayan nito ang siyang maghahatid sa atin patungo sa buhay na walang hanggan sa bisa at merito at kagalingan ng biyaya ni Kristo. Wala pong ibang daan patungo sa langit maliban kay Kristo at sa kanyang kaparaanan. Tayo po ay manalangin. Ama namin ang tahanan po ay nasa itaasan ng malangit. Maraming salamat po sa mga mensahe namin pong natunghayan. Nawa ito po ay may kintal sa aming puso at isipan at nawa ay tulungan kami na mamuhay ayon po sa inyong kalooban at ang katuwiran na po ng Panginoon Hesus ang siyang aming maibihis at kami po ay maging karapat-dapat dyan po sa langit na bayan. Ang lahat po ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.